Isang napakalaking pangyayari ang nangyari kay Congressman Benny Abante Jr. na hindi inaakala ni VP Sara Duterte. Totoo nga that the Lord favored His servant, a pastor and Congressman Benny Abante, while the Lord reproves those who do not cling on Him. At isang nakakagulat na pangyayari dahil tila ang banat ay bumabalik kay VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dineklara po ng COMELEC si Representative Benny Abante bilang nagwaging Manila 6th District Representative. I was very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik at pangalawa at I was actually vindicated. Paano kung ang dinamdam mo ay hindi lang biro kundi biyaya? Sa isang bayan na pagod na sa kabastusan ng politika, isang lalaki ang tahimik na lumaban. Hindi siya maingay, hindi siya maepal, pero siya ang binunutan ng tinig. Kilala siya ng marami bilang pastor, iginagalang siya ng ilan bilang congressman, pero ilan lang ang nakakaalam ng kwento kung paano siya pinili muli ng ating Panginoon Diyos sa gitna ng paninirang puri at pangungutya. Kaya't huwag kang bibitaw dahil sa dulo ng kwentong ito, baka ikaw rin ay mabunutan ng tinig. At ito ang pagsabog ng katahimikan. Sa isang rally sa Maynila, mainit, maingay, puno ng sigawan. Isang pangalan ang binanggit ni VP Sara noon, pero hindi para papurihan, kundi para kutsain. Ang pangalan ni Benny Abante. Ipinakita niya ang isang litrato na tila ipinapahiya niya si Congressman Benny Abante sa madla. At ito ay pinagtatawanan. Ngunit kung ating titignan ang nangyari kay Congressman Benny Abante, ay alam natin na talo siya sa bilangan, sa botohan, pero hindi pa pala tapos ang laban. Sino ba namang hindi madidismaya? Natalo sa bilangan, nilait pa sa publiko, tinawanan pa ng mataas na opisyal ng gobyerno. Pero may isang tanong na bumabag-abag kay Benny Abante na ngayon ay nanalo ng congressman ng Maynila dahil nagsalita na siya laban kay VP Sara. Ika pa niya, paano sila nakakuha ng 16 na abogado kung wala silang pera? Akalain mong 16 pa talaga, mga magagaling pa, sabi ni Abante na hindi maitago ang ngiti pero may diin ang biro. Mapang-asar pero puno ng punto dahil kung walang pera ang kampo ni Duterte, gaya ng kanilang sinasabi, bakit tila hindi naubusan ang bala sa laban? Pero kung ang Diyos ay nasa iyo, sa kabila ng lahat, may tinig na mas malakas pa sa rally, mas totoo kaysa sa survey, mas makapangyarihan kaysa sa opinyon ng kahit sinong lider. At ito ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa mata ng COMELEC 2nd Division, si Benny Abante ang tunay na halal. Hindi dahil sikat siya, hindi dahil may pera, kundi dahil ang kanyang kalaban ay hindi natural born citizen. Ayon sa desisyon, ang boto para kay Uy ay walang saysay. Sa madaling sabi, panalo si Abante. Biyaya o hustisya o pareho. Sabi ni Congressman Benny, para akong nabunutan ng tinig. Pero hindi lang ito basta pagkakapanalo sa papeles. Ito ay pagpapatunay ng favor ng ating Panginoon Diyos sa isang tapat na lingkod. Hindi niya kailangang gumanti sa pangungutya, pero nang bumanat siya, tumama. Akalain mong 16 na abogado, wala raw silang pera. Tila ba hindi lang ito biro, kundi banat ng isang taong pinatibay at inahayag ang tunay na pag-obserba sa katotohanan. Ang tao may pananampalataya. Sa makatuwid, hindi mo kailangang maging malakas para manalo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang gumanti para may pagtanggol. Ang kailangan mo lang ay ang pumanig sa ating Panginoon Diyos dahil the Lord favors His servant, gaya ni Abante. But the Lord reproves those who mock the faithful. Kaya ngayong alam mo na ang buong kwento, ikaw, kanino ka panig? Sa ating Panginoon Diyos o sa kabilang panig? Kung ang kwento ni Congressman Benny Abante ay isang patunay ng tagumpay, ito hindi tagumpay na galing sa tao, kundi mula sa Diyos. Pero huwag tayong tumigil sa politikal na tagpo dahil sa lingkod ng bawat desisyong hustisya
Sa bawat panalo, nasa likod nito ang kamay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang siya Diyos ng mga lingkod bayan. Siya ay Diyos ng mga pusong sugatan, nilalait, na pag-iiwanan at tila natalo. Ngunit sa Kanya, kailanman ay hindi talo. Kaya ngayon, lumapit tayo sa Kanyang salita. Romans 8 verse 31. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Napag-alaman natin ang kwento ni Congressman Benny Abante. Pinalitan, pinagtawanan. Ngunit sa huli itinuwid ng ating Panginoon Diyos ang landas. Pero ang tanong, ano ang koneksyon nito sa buhay mo ngayon? Simple. Tulad ni Abante, baka ikaw rin ay nasa sitwasyong parang talunan. Baka nilait ka, tinanggalan ng pagkakataon o pinanghinaan ka ng loob. Pero ang sabi sa Roma 8 verse 31, kung ang Diyos ay nasa panig mo, wala kang dapat ikatakot. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng boto, diploma, koneksyon o kayamanan. Ang tunay na tagumpay ay makakamtan mo lang sa awa at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang tagapamagitan natin. Sa harap ng mga akusasyon, paninirang puri at kalituhan sa mundo, siya ang nagsasabi, "Anak, ako ang magtatanggol sa iyo. Ako ang mapaparangal sa iyo sa tamang panahon. Hindi mo kailangan manlait para manalo. Hindi mo kailangan mandaya para umangat. Ang kailangan mo lang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus." Minsan, hindi agad dumarating ang hustisya. Minsan parang nauna pa ang masasama. But the providence of Jesus is never late. Therefore, habang ikaw ay nagdurusa o naghihintay, tandaan mong inaayos na ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Kaya kung sa tingin mo'y nalulugmok ka ngayon, kapit lang kaibigan, dahil darating ang araw na sasabihin mong, katulad ni Abante, para akong nabunutan ng tinig. Kaibigan, mayroon ka bang sitwasyon ngayon na parang wala ka ng laban? Naalala mo pa ba ang mga pagkakataong binaligtad ng ating Panginoong Diyos ang sitwasyon mo, pabor sa iyo? Tinatanggap mo ba ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus lang ang tunay mong depensa at tagumpay? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, Ikaw ang aming kalasag, aming tagapagtangkol at aming tagumpay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong mas pinili naming lumaban sa sarili naming lakas. Sa araw na ito, O aming Panginoong Diyos, kami ay muling nanunumbalik sa iyong awa, pag-ibig at providensya. Ipaglaban mo po kami, O aming Panginoong Diyos, hindi para kami ay magyabang, kundi upang maparangalan ang iyong pangalan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoong Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.